So, again, sa umaga pong ito, lubos po akong nagpapasalamat. Nagagalak po ulit na makita ko po kayo. At salamat sa buhay ni Sister Marilyn. Nakita po natin. Alam nyo, ang gawain po, naniniwala po ako na yung nangyayari o nangyari sa kanya ay it's an attack of the enemy. Ano po? Atake po ng kaaway. Kapag mga ganyan pong manifestation, attack po ng enemy yan. Yung pagka-fear, stress, even lalong-lalo na kapag inattack po niya yung ating isip. Ano? So kahit sino pong tao, kahit po tayo mga mananampalataya, ay hindi po ligtas po dyan. Pero, mayroon po tayong assurance ng tagumpay. Kasi yan po ang gusto ng kaaway. Sa totoo lang, kapag ang tao aburido ang isip, kapag ang tao hindi payapa, no? Sa totoo lang, ang hirap mong maranasan ng Diyos. Ang hirap mong maranasan ng Panginoon. Kaya ang gusto ng Diyos, para maranasan mo unang-una, ikondisyon mo yung puso mo. Kailangan mapayapa ka. Wala kang iniisip na kung ano-ano mang mga bagay. Pero kapag magulo ang isip mo, wala kang kapayapaan, natatakot, kahit alam mong may Diyos, kahit sabihin mong born again ka, anak tayo ng Diyos, hirap mong maranasan. Kasi nga, isang pamamaraan ng Diyos para maranasan siya ng tao ay yung kalmado ka. Amen? Mawala yung mga anumang pangamba, anumang takot sa buhay. Dapat mawala po yon. Pero siyempre sa tulong pa rin po ng Panginoon. Pero lagi ko pong inuulit, maraming mga Kristiyano, kahit alam nilang may Diyos o kahit nananampalataya po sila, at kadalasan maraming mga Kristiyano, kulang po yung kanilang tinatawag na encounter sa Diyos. No? Dahil yun nga, hindi po nila alam kung paano maranasan ng Diyos. No? Kaya kailangan po talaga total surrender po tayo. Kapag total surrender ka, mas lalo kang may kapayapaan. Pero hanggat mayroon tayong iniisip sa ating sarili, hindi tayo napapayapa. Hanggat laging may concern tayo sa ating sarili at di natin natututunang isuko, itiwala sa Panginoon, mas lalo tayong hindi napapayapa. Amen po ba? Amen. So, ayan, maraming salamat po sa Panginoon. Ako rin po ay kailan lang nung Sunday, okay pa ako, pero Saturday kasi naulanan ako. Kaya medyo nagkaroon din ng trangkaso. Pero ako po, lagi ko pong sinasabi po sa inyo, gusto ko lang pong ipatotoo po, noong 2019, ito po yung pandemic po ito, bago po, Sunday ng gabi, no? Sunday po ng gabi, may dinalaw po kami sa hospital dito sa Taguig. Okay, so dying na po yon yung dinalaw po namin. So, pinag-pray po natin at diniklarahan po natin ng life. May dala po akong langis, pinahiran ng langis. Biyaya po ni Lord, no? Buhay pa hanggang ngayon. Siya po ay 88 years old na. 88 years old, 89. 90 plus? 90 plus na, ano? Oh, so, buhay pa hanggang ngayon. Pero, kinaumagahan po nun, yun po yung first time ng lockdown. Oh, yun naman po, kinaumagahan, doon na po ako nagkaroon ng trangkaso. Matagal po yun, halos 2 weeks mahigit. At sabi ko kay Sister Maan, kung ako po ang aking sarili ay akin pong i-evaluate, maari talagang sasabihin ko, may COVID ako. Pero ayaw kong aminin, ayaw kong i-accept. Opo. Kasi lahat po nun, nakaano na po nun nag-lockdown na po kinaumagahan. So, alam niyo po, ang ginawa ko, pinaalala sa akin ng Panginoon, kaya po ako pinagaling ni Lord, ay ito talaga yung nagbigay. Nagkaroon po ako ng sabi ng Panginoon, kasi lagi ko pong inaano, kapag may anuman po yung problema, anuman po yung pagsubok po na ating pwedeng danasin, hindi po tayo exempted po doon. Alam po natin yun, na binibuild po niya yung faith, binibuild niya yung character. Leadership mentoring, last Sunday lang, napag-usapan ho natin, kaya kasama yung testing, trial, suffering. Kasama, hindi po tayo ligtas doon. Hindi po inalis ni Lord yun. Nung tinanggap mo si Lord Jesus, hindi po niya inalis yung trials, testing, and suffering. Kasama po lagi yon. Even yung sickness kasama. Pero salamat po sa Panginoon,
nananatiling ang Diyos ang siyang papagaling. Amen? So, ang ginawa ko po noon, nung time na yon, sabi ko nga kay Mrs., dalhin mo na rin yata ako sa ospital. Pero iniisip ko, pagka pumunta po ako doon, baka hindi na ako makalabas ng buhay. Okay, so ang ginawa ko po, non-stop hallelujah. Sabi mo nga hallelujah. Hallelujah. Dire-diretso po yun. Hanggang sa huminto yung labi ko. Hallelujah, 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 hallelujah. Kahit mabagal, kahit na ano na siya, basta't continuous, hanggat kaya ng labi ko, binanggit ko po yun. Kinaumagahan po, umayos pakiramdam ko. Alam niyo po ibig sabihin ng hallelujah, ano po? Praise the Lord. Non-stop praise the Lord, non-stop hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Dire-diretso po yun. Hindi po ako nagpa-doktor. No? Pinagaling po ako ng Panginoon. Yung naranasan ko nung nag-start yun, no? Nag-start nung Miyerkules, Webes. Lunes, actually po Lunes, mayroon na ako. Pero ako po kasi, ako yung tipo ng tao, hindi ko hinihigaw kapag may nararamdaman akong lagnat o ano man. Sumakit na po yung lalamunan ko nun eh. So, parang ganun yung naramdaman ko sa katawan ko nung 2019. Hindi, sabi ko, Lord, parang nanginginig ako, giniginaw. Tapos ang hina ng katawan ko, sa sakit ng mga katawan ko. So, humiga akong ganon. Sabi ko, Lord, kailangan na po akong gumaling. Umiiyak ako. And then sabi ng Holy Spirit sa akin, naalala mo nung 2019, pinagaling kita. Ganon din kasi naalala ko, yung ganon yung pakiramdam ko. Ang ginawa ko po ulit, ang sabi ng Holy Spirit, purihin mo ako ulit. Gawin mo kung ano yung ginawa mo noon. Nag-non-stop hallelujah po ako. Nag-non-stop hallelujah ako, tatanong ko kay Sister anong oras na? Kasi inaano ko po yung oras eh. Dire-diretso po yun, non-stop hallelujah again. Purihin ang Panginoon, amen? Okay? So hindi ko naman po sinasabi na ano po, pero may iba-iba. Ang punto kasi, may iba't ibang pamamaraan ang Diyos ng pagkilos po niya sa atin. Hindi ko po sinasabing pag may sakit ka, ganun gawin mo. Pero kung yun ang leading sa'yo ng Panginoon, okay din. Kasi, pero humingi ka rin sa Panginoon kung anong leading ng Holy Spirit sa'yo. Maaring, Lord, sa ganito kong sitwasyon ko, ano yung pwede kong gawin? Ano yung pwede kong i-respond? Ano yung mensahe mo? So, biyaya po ni Lord talaga. Kasi plano ko na rin, sabi tong dalawa kong anak, kasi sabi, ipa-check up muna kayo sa Papa. So, ang ganon. So, ayun, biyaya po ni Lord. Nakaramdam po talaga ako ulit ng isang kalakasan. No? Sa totoo lang, yung paglundag-lundag kanina, parang hindi ko pa hanggat maaari kayang gawin. Pero biyaya po ng Panginoon. Nung nabanggit ko po yung hallelujah non-stop, continuous po yon hanggang sa uminto. Pagkatapos po noon, nakaramdam ulit ako ng kalakasan at kagalingan. Purihin po ang Panginoon. Amen? To God be the glory. Kaya, lahat po ng yan, after po nito, sa akin po, after po nito, mas lalong lumalim yung aking relasyon sa Panginoon. After this testing, sabihin natin, or trials, mas lalong lumalim. Hello? Ganun po yung resulta ng bawat sitwasyon na pwede mong maranasan, pwede kong maranasan. Gusto ka lang pala na mas lalong ilapit kay Lord. Amen? Kaya, mga kapatid, magpakatatag lang po tayo. Pakatatag lang po tayo. At naniniwala po tayo na ang Diyos na ating Ama, hindi po talaga kailanman pwede tayong pabayaan. Hindi talaga pwedeng iwan tayo ng Diyos. Amen? Okay, so purihin po ang Panginoon. Sige po, Kuya Jonathan. Worship po tayo. Kung gusto niyo pong nakaupo, okay lang, gusto niyo pong nakatayo, pwede rin. I-worship po natin, welcome po natin, patuloy ang presensya ng Panginoon. Okay? Let's worship po, mag-worship po tayo sa Panginoon kasi naniniwala po ako na the more na natututunan nating sumamba sa Panginoon, mas lalo natin siyang nararanasan. Sino po ba sa inyo ang nandito o pumarito, gusto mong maranasan si Lord? Okay? Baka sa inyo ay, hindi pastor, gusto ko lang pumunta, umupo, magsimba lang, makinig. Hindi ho eh. And ang purpose po ng gathering, fellowship, ay maranasan si Lord.
Amen? Ang gawin mo lang, bukas mo yung puso mo. Ipayapa mo yung puso mo. Kasi naniniwala ako na pag lumabas tayo dito, hindi tayo pwedeng lumabas na ganun pa rin, no? Kung ano yung sitwasyon mo pagpasok mo, ganun pa rin yung sitwasyon mo paglabas. Hindi ho. Naglilingkod tayo sa isang Diyos na makapangyarihan. Isang Diyos ng himala. Amen? Isang Diyos na siya lang ang pwedeng bumago sa buhay natin. Isang Diyos na kung saan siya lang yung pwedeng bumago sa sitwasyon at nararanasan natin. Worship po natin si Lord. Awitin nga po natin yung Come Holy Spirit. Hallelujah. I need your anointing. Sino sa inyo nangangailangan ng anointing ni Lord? Sino sa inyo gusto yung power ni Lord? Amen. So, lahat ngayon ng kahilingan mo, basta malulugod si Lord, naniniwala ko ibibigay. Gusto niyo pong tumayo? Okay lang. Gusto niyo pong umupo? Okay lang. Pwede niyo ipikit yung mata niyo. Kalmado lang po kayo. Kalmado lang. Sabi mo nga sa katabi, relax ka lang. Okay, relax ka lang. Panatag mo lang, mapayapa ka lang. Okay? Ikaw lang at ang Panginoon. Okay? Hayaan natin. Ano po? Ako po, lagi ko pong prayer na Lord, sa aming pagtitipon, wala po kaming ibang gusto, magparanas ka. Holy Spirit, follow me now. Just enjoy the presence of God, mga kapatid. Need your anointing, come in your power. Isang bagay minsan sa church ay hindi na welcome, hindi nabibigyan ng pagkakataon kumilos ang Diyos dahil programa na lang ng tao ang nasusunod. My soul, and every day I grow to love you more. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall on me now. Come on, I need your anointing. Need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my Kung ikaw man ay mahina ngayon, kung ikaw man ay may pinagdadaan ng problema, the Helper is coming upon your life, the Holy Spirit. I'm reaching. Kung mayroon ka ng matagal na pinagpipray kay Lord at hanggang ngayon di ba tinutugon, I declare over your life, this is your season. Drawing me closer. Kung yung relasyon mo sa Panginoon Feel your ay nanlalamig, right now, the fire of the Holy Spirit, the tongues of fire of the Holy Spirit be upon you. where I can see. Kung nangangailangan ka ng kapayapaan, the dove of the Holy Spirit, Worship you bababa sa iyong buhay. and in truth. Holy Spirit, Fall on me now. I need your anointing. Come in your power. I feel the Holy Spirit now, right now moving. you're captivating. Hindi po mahirap kausap ang Holy Spirit sa mga pusong nagpapakumbaba sa Kanya. I grow to love you. Nagtitiwala. Holy Spirit, fall on me now. I need Need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching, abutin mo. Hallelujah. Abutin mo, God, Holy Spirit, ang puso ng bawat isa. Anumang sitwasyon, anumang kondisyon, anumang kalagayan. Wala po kaming ibang nais kundi maranasan ka. At higit sa lahat, alam po namin, ito ang nais mo. Magparanas, yakapin ang iyong mga anak. Dahil ito lang, Panginoon, ang pwedeng maging paraan upang kami magtagumpay sa buhay, mabago. I'm reaching for your heart,
Ganyan ka kabuti, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. drawing me Me closer to you. I feel your power and you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Sister Jovi, mahal na mahal ka ni Lord. Nais kanyang pagpalain. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, ako ang Diyos ng makatarungan. Ako ang maghihigante. Ibabalik ng Diyos ang lahat ng nawala sa inyo. Sa paglilingkod nyo ng may katapatan sa Panginoon bilang mag-asawa, sinubok ko kayo, pinaintulot kong mangyari ang nangyari sa inyo, pero patuloy at patuloy kong patutunayan na ibabalik ko ng siksik, liglig at umaapaw ang nawala sa inyo. Hindi kailanman ako lilimot sa aking mga pangako dahil mananatiling tapat ang Diyos sa inyong buhay. Ang nawala ay mas lalo pang ibabalik ng Panginoon ng mas marami. Huwag mong alalahanin, ini-impress sa akin ng Panginoon, huwag kang mag-aalala doon sa gagamitin mo sa panganganak. Dahil kung paanong kumilos ako, sabi ng Diyos, sa inyong kasal, patuloy akong kikilos habang kayo'y nabubuhay at nagiging tapat na maglingkod sa akin. Magugulat ka dahil naniniwala ako na ang Diyos ay ipoprovide niya ng higit pa sa inyong inaasahang mag-asawa ang inyo pong gagastusin sa inyong panganganak. Dahil mahal na mahal kayo ng Diyos, ipinagmamalasakit niya kayo at patuloy na sinasamahan, binibigyang kalakasan. Hindi siya papayag na kayo'y madaya, na kayo'y linlangin, na kayo ay dayain ng sino mang tao. Bagkus sa panahon na kayo'y magkaranas ng ganon, ang banal na Espiritu Santo ang yayakap sa inyo. Ang banal na Espiritu Santo ang magpapatunay na kayo'y mga lingkod ng Diyos. Ang nangyari sa inyo ay hindi isang kahihiyan, kundi isang patunay na bibigyan kayo ng Diyos ng tagumpay. Magpatuloy kayo at magpakatatag sa inyong paglilingkod sa Panginoon. Dahil sisikat ang araw, makikita ninyo na ang lahat ng inyong mga pinapangarap at kahilingan ay katulad ng pagsikat ng araw na ibibigay sa inyo ng Panginoon. In Jesus' name. Hallelujah. Come on, sige po, worship po natin si Lord. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you. Sige mga kapatid, pansin ka ni Lord. Daman niya ang nararamdaman mo. Nagmamalasakit siya sa iyo. Wala nang ibang pinakatahimik na lugar na pakiramdam kundi ang maranasan mo ang banal na Espiritu Santo. He is our comforter. He is our encourager. He is gentle. Shakandaya Rabasikede. Spirit and truth. reaching For your heart, you hold my life. life in your hands, Open the eyes. drawing me closer. Open the ears. Feel your power when you Open the mind, God, this place. that we may perceive, I can see you that we may taste face and see
that the Holy Spirit, our God, is so good through Christ Jesus our Lord. Hallelujah. Reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power. In the mighty name of Jesus, nanlalamig ka ngayon. Through this place. Pero sa paoras na oras na ito at panahong ito, mag-aahalap ka, lalakas at magpapanibagong sigla ka. Yes, Lord. For the last time, sige po. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Amang banal, marami pong salamat. Patuloy ka naming pinipurit, sinasamba. Nagpapasakop kami lagi, Panginoon, sa inyong pangunguna, sa inyong gabay, sa inyong programa. At sa oras pong ito, nais po namin minsan pa natanggapin ang makapangyarihan mong salita na mahahayag sa umagang ito. Pagpalain mo ang aking mga kapatid. Pagpalain niyo po ang bawat isang nandito. Kilala niyo po ang lahat. Wala pong maitatago, wala pong maililihim. Alam niyo po ang pangailangan, alam niyo po ang sitwasyon at kondisyon. Sa pangalan ni Jesus, lukuban niyo po ng banal na Espiritu Santo mo, katagpuin, tugunin ang pangailangan ng bawat isa po sa amin upang lubos at patuloy na malubos ang aming kagalakang nagmumula sa iyo. Panginoon, ikaw po ang patuloy na kumilos. Ang lahat, Panginoon, ng kaloob o regalo mo, God, Holy Spirit, mag-manifest. Yung word of knowledge, word of wisdom, faith, healing. Panginoon, even yung prophecy, speaking in tongues, interpretation of tongues, discernment. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na magkaloob ng bawat isa po sa amin. Dahil ito po'y magiging patuloy naming kalakasan. Ang bunga mo, God, Holy Spirit, love, peace, joy, gentleness, goodness, faithfulness. Lahat po, lalong-lalo ng self-control. Iparanas niyo po, magbunga po sa bawat isa po sa amin. Lord, maraming salamat na lagi po ninyong pinapaalala sa amin na ito po'y gawain ninyo at kayo po ang mag-flow. Kayo po ang dadaloy, kayo po ang mangunguna. Lahat po kami, Panginoon, na nandito ay matutong mag-submit, matutong magsuko ng aming buhay, matutong sumamba, magpasalamat. At Lord, ako po bilang iyong kasangkapan na patuloy na ilalapit, ililid ang aking mga kapatid sa inyo, palapit sa inyo. Hayaan niyo po, Panginoon, na magawa ko po ang aking tungkulin na iniatang niyo po sa amin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Tanggapin niyong patuloy ang kapurihan, ang pasasalamat at pagsamba. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Sige po, maraming salamat kay Jonathan, Ate Princess. To God be the glory. Sige po, ituloy po natin ang atin pong topic, fully devoted. Pero, okay, Kuya Jomar, okay na? Okay na? Okay. Gusto ko lang pong, bago ako mag-share, saglit lang naman po ako mag-share kasi, yung verse natin nung nakaraan, sa aklat po ng Acts, dyan pa rin po tayo, no? Pero, mga kapatid, gusto ko pong hilingin sa inyo, kasi nga, ang inyong prayer, ito po yung nangyari po sa akin nung pumunta po akong Taiwan, Gusto ko lang pong ipanood sa inyo, At pagkatapos po, manalangin po tayo na yung prophetic word sa akin, gawin po ng Panginoon sa kanyang tulong syempre. At syempre, mayroon po tayong participation bilang magkakapatid. Mayroon po tayong tatanggapin na responsibilidad. Ano po?
Okay? So kung pwede na, kuya, paki-play mo. Okay? Wait lang po, ayusin natin yung sound. I've seen a strong lion. Okay, Ikaw saglit lang. pagbalance. Ibalik mo kaya, Jomar. Saglit. Okay. Alam niyo po yung ito po mga worship team po nila to. Worship team po nila. Ang nangyayari po, kapag nag-worship po sila, pag may na-receive po sila sa Panginoon na prophetic word o message para sa isang tao, sinishare po nila yon. Sinishare po nila. Kasi yung sa Bible, makikita po natin na kapag tayo nag-worship, nararanasan natin yung presensya ng Panginoon. Maaring ikaw ang kinakausap or maaring gamitin ka niya para ibahagi yung mensahe ng Diyos sa isang tao. Yan po yung tinatawag po na gift of prophecy. Ito po yung nangyari sa akin. Ito po. Sige po kay Jomar. Nais kong pagpalain si Pastor Andy. 我看见一个强壮的使者， I've seen a strong lion. Nakikita ko ang isang leon na malakas. 所以说他要浇灌传福音的能力在你里面。 God says He will pour out the power of preaching the gospel upon you. Ang Diyos ay sinasabi mo buhos niyang kapangyarihan sa pangangaral ng salita. 一个传福音的能力要带着在你生命里面去成为神的导管，在许多的地方。 The power of preaching the gospel will be upon you to lead you to preach the gospel in many places. Ang kapangyarihan ng pagbabahagi ng salita ay ibubuhos sa iyo upang mangaral ka sa maraming 哦， lugar. 今天神要祝福你， Today, God will bless you. Ngayong araw na ito, ang Diyos ay pagpapalain ka. 神的能力 The power of Ang God. kapangyarihan ng Diyos. 不看你的刚强软弱， He despises your weakness and strength. 神的能力要彰显。 The power of God will be Ang manifested. kapangyarihan ng Diyos sa iyo ay mababadha. 奉耶稣的名祝福。 In the name of Jesus, I Sa bless. pangalan ni Jesus, pinagpapala kita. Okay. Sigita niyo po yun? Hello? Andiyan pa po ba kayo? So, tignan niyo po kung gaano po sila ka-sharp yung message ni Lord. Dalawa kami ni Sister Maan, may damit akong lion. Sinong nakakita yung damit ng lion? Pagpasok niyo sa office, may lion dyan. Ang sabi sa akin, I see you, I strong lion. And then, God will give you a power to preach the gospel. May di po ba? So, again, mga kapatid, isama niyo po yun sa prayer. Sa akin. Kasi nga, pinagpipray po yan. And so much, ganun po ako ka-wild, kasi nga, na-hits niya ako eh. Kumbaga, yun yung passion talaga. So, ibig sabihin, mas lalo akong na-empower, na-encourage. May mga pagkakataon kasi, bilang mga pastors, hindi naman sa minsan, kahit sino po, dumarating tayo doon sa marang nanlalamig tayo, yung ang alab-alab mong mag-preach minsan o mag-share ng gospel, pero minsan, tumatamlay din. So, we need that prophetic word. We need that encouragement from God, the Holy Spirit. Gagamit siya ng tao. Nagigets niyo ba? So, ganun po. Kaya, ganun po ka-powerful ang Holy Spirit, no? Okay, next po. Next. Kuya Jomar, thank you. Ito po, pastora po ito. Kapatid po nung senior pastor po nila doon. Si Pastora Holy. Holy ang pangalan. Napakaganda po. Kaya nga, salamat sa Panginoon talagang. Ayan. I want to bless Pastor Andy. Gusto kong pagbalain si Pastor Andy. 神的祝福是一波一波的进来， The blessing of God comes in wave after wave. Ang pagpapala ng Diyos ay nangyayari wave after 当 wave. 你越敞开的时候，圣灵有更大的显明在你里面。 When you are open up more and the Holy Spirit will reveal to you more. Kapag ikaw ang mas naging bukas pa, ang banal na spirito ay magre-reveal pa sa iyo. 这位圣灵都知道我们的需要， This Holy Spirit needs all our needs. Itong banal na spirito ay nandirito sa ating kalagitnaan. 当我们的服侍的焦点是为耶稣的时候，你就是一位有能力的神的仆人。
When the focus of our service is Jesus, then we will become the powerful servant of God. Kung ang focus ng ating paglilingkod ay si Jesus, ikaw ay magiging makapangyarihan na lingkod ng Diyos. 奉耶稣的名宣告， In Jesus' name I declare, Sa pangalan ni Jesus, dinideklara ko, 不再为自己， not for yourself anymore, hindi para sa iyong sarili, 不再为自己的名声， not for your fame anymore, hindi na para sa iyong pamilya, 不再为自己的头衔， not for your title hindi anymore, na para sa title mo, 只单单为耶稣。 but only for Jesus. pero para lamang kay Jesus. 你的器皿，你这位器皿要成为为耶稣而做。 You, this vessel, shall do everything for the Lord Jesus only. Ikaw na ang vessel ng Diyos ay gagawin mo ang mga bagay na para kay Jesus 耶稣 lamang. 的生命是死的， The life of Jesus is dead. Ang pag-ibig ng Diyos ay nandiyan sa 是 buhay. 愿意死的。 The life of Jesus is willing to die. Ang buhay ni Jesus ay yung buhay na handang mamatay para sa 是愿意牺牲的， Willing to sacrifice. handang mag-sacrifice para sa Kanya. 是愿意被交于死地的。 He's willing to be given over to death. Kailangang handa ka na maging may bigay sa kamatayan. 当耶稣的死在你身上彰显的时候， So when the death of Jesus manifested in you, Kaya kapag ang kamatayan ni Jesus ay na-manifest 我 sa 相 buhay 信 mo, 耶稣的活也彰显在你身上。 I also believe the life of Jesus will also be revealed in you. naniniwala ako na ang buhay ni Jesus ay marireveal 奉 sa 耶 iyo. 稣的名， In the name of Sa Jesus, pangalan ni Jesus, 你是受祝福的。 you are blessed. ikaw ay pinagpala. Okay? Ito po ba, no? Kaya napaka-sharp po yung mga ano po nila. Ako po talaga sobrang antindi ng level up ng spiritual na buhay kapag tayo po'y nakaka-encounter sa Panginoon. So, mayroon pa Kuya Jomar, no? Mayroon pa. Sige po. Actually po, marami po yan, pero Here I also want to bless Pastor Andy. 牧师， Here I also want to bless Pastor Andy. Gusto ko rin pagpalain si Pastor Andy. 神的道是活泼的， The word of God is dynamic. Ang salita ng Diyos ay dynamic 是有功效的， And it is effective, at ito ay effective. 比一切两刃的剑更快， sharper than any two-edged sword. Mas matalas pa sa anumang tabak. 神要给你的是从神来的这活泼的灵， What God will give you is the living spirit. Ang bibigay sa iyo ng Diyos ay panibagong spirito. 不是人的热情。 It's not human passion. Hindi ito human passion. 当你顺服圣灵的时候， When you obey the Holy Spirit, Pag sumunod ka sa banal na spirito, 你的言语不再是自己的强壮， your speech is not your strength anymore. ang pagsasalita mo ay hindi na ang kalakasan mo. 因为圣灵会赐下他的宝剑， Because the Holy Spirit will give you His sword. Dahil ang banal na Espiritu Santo ang magbibigay sa iyo ng sword. 就是神的话语， That is the word of God. Ito ay salita ng Diyos. 降服在圣灵里面， Surrender before the Holy Spirit. Suko mo sa banal na Espiritu Santo. 去等候圣灵。 Wait upon the Holy Spirit. Maghintay ka sa banal na Espiritu Santo. 每一次的服侍， Every time as you serve, At sa bawat oras na ikay maglilingkod, 来尊荣圣灵， come and honor the Holy Spirit. i-honor mo ang banal na Espiritu Santo. 你将会发现这是从神来的服侍。 You will find out this is a ministry from God. Makikita mo na ang ministeryo na ito ay galing sa Diyos. 愿圣灵倒空你， May the Holy Spirit empty you. Naway ang banal na Espiritu Santo ay i-empty ka. 因为有从神来的膏药膏在你生命里面。 Because there's anointing from God, He will anoint you in your life. Dahil ito ang anointing ng Diyos at i-anoint niya ang ang iyong buhay. 要充满你， And He will fill you up. At i-feel ka nito. 那话语要满溢出来。 And the words will come and flow out. At ang mga salita ay magpo-flow mula sa iyong bibig. 这个话语是有功效的， And these words are, the word is effective. At 这 ang 话语 salita 是 ay 有祝福 effective. 的。 And the words has blessing. At ang salita ay may pagpapala. 奉耶稣的名， In the name of Jesus. Pangalan ni Jesus. Amen. So, alam niyo po doon, tuwing umaga, walang araw na pag dumalo po ako doon pag pumunta po kami doon sa sanctuary, umiiyak at umiiyak ka talaga. Ako personally, iyak ako ng iyak sa Panginoon araw-araw. Grabe po yung
grabe po yung presence ni Lord. No, so may ano sa akin, may mandate na honor the Holy Spirit. Okay, so minsan kasi hindi mo may ano yung bilang pastor yung parang nag-o-observe ka kung ano yung nangyayari sa church sa loob, lalo na praise and worship. So, para bang ang ano sa atin talaga ngayon ay hayaan natin ang banal na Espiritu Santo na kumilos. Hindi yung ating programa. Hindi yung ating gusto. Hindi yung parang, dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganito. Ganito yung ayos, ganito hindi. Nagigets po natin. Kasi minsan di na makakilos, makagalaw ang Holy Spirit. Amen? Kasi nga may mga program na, hindi naman bawal po yung magkaroon ng program, pero just be sensitive sa kung ano yung gustong gawin ni Lord. Maari tayong mag-prepare, maari tayong pero once na pag tumayo na tayo at kumikilos, dumadaloy ang Holy Spirit, yung programa naiiba na. Amen? Kaya minsan parang ganito po Parang sa routine na ginagawa natin sa church, para bang, alam mo na, una, prayer, opening prayer, pangalawa, praise and worship, pangatlo, testimony. Di ba? Pag mayroon ka ng kasi ganun yung routine nagigets po ninyo. Pero minsan, hindi pala dapat ganun. No? May mga pagkakataon, lalo na maging sensitive sa Holy Spirit. Ito po yung last, at ito po yung pinaka-senior pastor nila. Grabe po yung anointing po nito. No? Mayroon pa ba kayo, Jawar? No? Yung last, no? Okay. Sige pa. Ito po yung, saglit kuya. I-stop mo muna. Ito po si Pastor Israel. Ito yung senior pastor po nila dyan. Grabe po yung anointing po nito. Talagang ramdam ko yung kanyang buhay na talagang napakalalim po niya yung kanyang relasyon sa God Holy Spirit. So, ilan lang po kami na narilisan na ng prophetic word. Hindi po lahat kami na pumunta ay narilisan niya yung prophetic word. Pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil isa po ako sa narilisan. At hindi rin, yung kanila pong mga worship song na books na binigay ko sa ating praise and worship team, dalawa lang din po kami ang nabigyan nun. At siya po mismo ang nagsabi sa akin na ibigay ito kay Pastor Andy. Yung 4 na songbook na yon na worship. Puro compose po nila yon. Compose po ng kanyang asawa at sabi niya ito ay revelation ng God Holy Spirit sa kanyang asawa. 200 plus na praise and worship po yon. Oo. Kaya doon po yung mga praise and worship po nila ay hindi mo makukuha, hindi po galing sa mga iba't ibang churches. Sarili po nilang yon. So, ganun po. So, at ito po talaga yung nag-strike sa puso ko. Okay. Lahat naman pero ito napakatinti po nito. So, pakinggan niyo pong mabuti at mamaya po ipagpipray po natin. Okay. Sige po. Servant of God, Pastor Andy, I have a word for you. Lingkod ng Diyos, Pastor Andy, may salita ako Pakinggan niyo pong sa'yo. mabuti Isa-isahin niyo po. 你非常的确定，是非常的真实，也是被神的爱所呼召的。 Very sure, very truthfully, you are also called by the love of God. Called by the love of sigurado God. at totoo, ikaw rin ay iniibig ng Diyos. 神给你蛮多的负担，在他的国度里。 God have given you many burdens for the kingdom of God. Binigyan ka ng napakaraming burden ng Diyos para sa kanyang kaharian. 这是你来到台湾，是你生命的转捩点，你的服事的一个很大的转捩点。 This time you came to Taiwan is a great turning point to your life. It's a great turning point to your ministry as you serve God. Ngayon nagpunta ka dito sa Taiwan, ito ay matinding turning point sa iyong buhay at sa iyong ministeryo. 你回到菲律宾，神要你成立很多家庭聚会的小组。 After you return, God wants you to form many family group cells. Sa pagbabalik mo, ang gusto ng Diyos na magkaroon ka pa ng maraming pamilya kung saang paglilingkuran. To form the house churches and group cells. Mag-form ng mga house churches. 你要差派工人， And you will commission workers. At magko-commission ka 你 ng 要 mga 训练工 workers. 人， You will train workers. Magte-train ka ng workers. 是一个训练者。
You are a trainer. Ikaw ay Trainer. isang trainer. 你是一个教导者， You are a teacher. Ikaw ay isang teacher. 你是一个为神所使用， You are the one who is used by God. Ikaw ay gagamitin ng Diyos. 成为扩张你的帐幕， God will extend your tabernacle. I-expand ng Diyos ang iyong 成为 tabernacle. 提升你， God will promote you. Ipopromote ka ng Diyos. 成为祝福你在那个城市， God will bless you in your city. Pagpapalain ka ng Diyos sa iyong bayan. 成为兴起你在那个环境。 God will arise you in that environment. At i-arise ka ng Diyos sa environment na ito. 你是合神心意的人， You are the person after God's heart. Ikaw ay tao You're a person inilingkod after ang- God's heart. Galing sa puso 你 ng 这个 Diyos. 时代，你末世代，你是合神心意的人。 In this end time, you are the one after God's heart. In Ikaw ay times. lingkod galing sa puso ng Diyos. 你所需要的能力，神会予予你，神会加给你。 The power that you need, God will add it to you. God will increase you with that. At i-increase ka ng Diyos at yung kinakailangan mo ibibigay ng Diyos. 所需要的智慧，神会加给你智慧在训练工人。 The wisdom that you need, God will add it to you to train the workers. At bibigyan ka ng Diyos ng kapamamaraanan habang tinitrain mo ang mga workers na ito. 主说扩张我的教会， The Lord says, expand my church. Nasabi ng Diyos, i-expand mo ang Let's aking Take simbahan. this blessing. Tanggapin mo ang pagpapala 领 na 取 ito. 神的能力， Take the power of God. Tanggapin mo ang kapangyarihan na ito. 领取神的智慧。 Take the wisdom of God. Tanggapin mo ang unction na ito. 我耶稣在那边祝福你的家人， In Jesus' name, I bless your family Sa members. pangalan ni Jesus, pinagpapala ako ang miyembro ng 所有 iyong 仇敌的 pamilya. 控告离开在你的家人。 All the accusation from the enemies, leaving away from your family. Lahat ng accusation sa galing sa kaaway, mawawala sa iyong pamilya. 我耶稣在那边斥责仇敌的控告离开在你家人。 In Jesus, I rebuke the accusation from the enemies to leave away from your family. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng accusation sa iyong pamilya ay mawawala sa iyong pamilya. 神会赐给你平安， God will give you peace. Bibigyan ka ng kapayapaan ng Diyos. 神要开始捍卫你的家人。 God will begin to defend your family members. Bibigyan ka rin ng dependent ng 神会开始保护你。 God will begin to protect you. at poprotektahan kayo 我 ng 耶稣 Diyos. 在那边祝福你， In the name of Jesus, I bless Sa you. pangalan ni Jesus, pinagpapala 从 kita. 灵到魂到肉体，有能力，有恩高，有神的同在。 From spirit, soul, and body, you will begin to have the anointing, the power, and the presence of Ang God. iyong body, soul, and spirit ay talagang 领取吧， pagpapalain 神所许愿的神的仆人， Take a servant of God who is pleased by God. Tanggapin mo ito, lingkod ng Diyos na kung saan Let's ka ng Diyos. Receive the expansion of God. Tanggapin mo ang expansion na galing sa Diyos. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Lahat po ng yon ay glory para sa Panginoon. So, kaya ako po pinanood upang mapanood nyo po, malaman nyo rin. Then, yun nga po, kailangan ko po ng inyong panalangin. Amen? So, sige po, itaas po natin kay Lord. Hilingin po natin. Lahat po kayo mananalangin, lahat po tayo mananalangin sa Panginoon. At ipag-pray po natin, i-declare po natin na ang Diyos ay patuloy na bibigyan po tayo ng kaalaman at karunungan, isa sa katuparan. Bibigyan tayo ni Lord ng wisdom kung saan tayo lulugar, saan tayo kikilos, saan tayo area, ano yung magiging participation po natin dito bilang mga anak ng Panginoon. Sige po, let's pray everyone. Open your mouth mga kapatid. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa biyaya at habag na kami ay mabiyayaan mo ng ganitong pagkakataon na mapagpahayagan niyo po kami ng iyong mensahe sa pamamagitan ng iyong mga lingkod. Lord, honor po namin ang bawat anak mo na nagpa-prophesy, nagre-release ng mensahe, nangangaral, mga ginagamit mo, Panginoon. Dahil even po sa Biblia ay hindi po kami pwedeng magduda na gumagamit ka ng mga tao. Gumagamit ka ng mga propeta, ng mga apostol, gumagamit ka ng mga pastor, ng mga evangelist, gumagamit ka ng mga lingkod mo upang ipahayag, ibigay ang mensahe sa bawat isa. Lord, para sa inyong kapurihan, patuloy po naming tinatanggap ang mga prophetic word na yon. Biyayaan mo kami ng lakas, ng tulong, ng kaalaman. Bigyan mo kami, Panginoon, ng patuloy, Lord God, na kalakasan na maisagawa at maisakatuparan. At tulungan mo kami laging makita ang iyong gabay at magpasakop sa inyong kalooban, sa inyong mga salita. At lahat, Panginoon, ng mga kapatid at kamanggagawa ko
na inilagay niyo po, Panginoon, sa gawaing ito na inyo pong itinatag. Hayaan niyo po, Panginoon, na kung papaanong yung burden o passion o faith na aking naramdaman, hayaan niyo po, Lord, na hipuin niyo po ang bawat isa, makiisa, makipag-cooperate, dahil kami po iisang katawan lamang ng aming Panginoong Jesus. Kaya salamat po, Panginoon, umaasa po ako na maisasakatuparan niyo po yon, Panginoon. At tulad po nun, salamat po na makakapag-train ng mga workers, makakapag-send ng mga workers, ng mga ani, Panginoon. Salamat po. At sobrang blessed po kami na ikaw ay nangungusap, ikaw ay nagbibigay ng direksyon sa aming buhay, lalong-lalo na sa gawaing ipinagkatiwala niyo po sa amin. Lord, umaasa po kami na mangyayari po ang lahat ng ito, sisilyaduhan niyo po ng banal na Espiritu Santo at maisasakatuparan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus ng may kapangyarihan at ng may authority. Ito po ang aming hiling at dalangin in Jesus' name. Amen and amen. Balakpakan po natin si Lord, mga kapatid. Okay, glory to God, glory to God, glory to God. Ano po? Napakasarap. Kaya sabi ko sa mga leaders po natin, actually po, kinausap po ako ng isang pastora doon. Actually po, nung pumunta po kami sa bahay ni Pastor Israel, sinabi doon sa isang pastor na yung grupo natin dito ng mga pastor sa Pateros ay loobin ni Lord next year, magjo-join po kami ulit. So baka mas dadami na po yung magiging makakasama ko. Kasi biyaya ni Lord na bigyan tayo ng pagkakataon na yung mismong pastor ang nagsabi noon. Kaya ang mga encouragement ko sa mga leaders natin, servant leaders, ay magpa-passport. Kasi even yung mga leaders po natin, kasi nga hindi po natin alam kasi ang Diyos ay patuloy pong kumikilos at gumagalaw. Lahat po ng mga pagpunta po natin, halimbawa sa ibang bansa, ay pribilehyo po yan ng ating paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya magpa-passport po yung mga servant leaders po natin para pagka may mandate si Lord na tayo po ulit ay makapunta at may mga pagkakataon makasama o maisama, makakasama po kayo. Amen? Okay, so sige po, tuloy po natin. Buksan po natin yung ating Bible ulit sa Gawa, Acts chapter 2. Andyan pa po ba kayo? Yes. Amen. So, glory to God. Acts chapter 2. Sa Acts chapter 2, verse 42. Ano po? Paki-flash na lang sa ating kung ano po. Wala pa akong PowerPoint. Sa leadership mentoring tayo nagpa-PowerPoint sa mga pero pag Sunday, sinisikap kong hangga't maaari. Hindi na po ako magpa-PowerPoint pag Sunday lang naman. Pero mga trainings, magpa-PowerPoint po tayo. Okay, balikan po natin to, Kasi ang atin pong topic ay Fully devoted. Okay. So, ito pong verse na ito, binanggit ko po sa inyo na ito po ay bunga, impact ng Holy Spirit. Di po ba? Sino yung nandito nung nakaraang Sunday? Andito kayo, di ba? Bumaba ang Holy Spirit. Ang daming believers, pero 120 lang yung followers. Ang daming mga tao ngayon, pumupunta sa church, believers. Pero ilan kaya doon yung followers? Sa Book of Acts, ang daming pinagaling ni Lord, ang daming naniwala sa ating Panginoong Jesus, pero ang nanatiling sumusunod, 120. Sila yung dinapuan ng tongues of fire. Sila yung naka-witness ng tinatawag po nating manifestation ng Holy Spirit muna, malakas na hangin, hagunot na hangin, Tapos mga dilang apoy,
pumasok sa bahay ng kinaroroonan ng 120 hindi believers, hindi lang believers, kundi followers. May kausap po ako? Sila yung na bautismuhan, na ilubog sa banal na Espiritu Santo. And then, on that spot, nag-preach si Apostol Peter. Dumagdag ay 3,000. And then after that, continuous po yon sa verse 42, no? They join, no, with the other believers, and diyan po natin kinuha yung word, devoted themselves to the apostles' teaching. Na-discuss po natin nung Sunday yan. Okay? And then, sumunod, and fellowship. Tandaan nyo po ha, wala pong end yan. Pero ibig sabihin po niyan, no? Fellowship, walang end po yan. Hindi po sinabing fellowship and sharing, hindi ganon. Pinag-isa lang po yan. Ibig sabihin po yan, iisa po yan. Pag sinabi mong fellowship nung panahon na yon, meron laging breaking of the bread. Meron communion. Okay? Naintindihan niyo po? Kasi nga po, ang ibig sabihin ng fellowship ay sharing, no? Sinishare mo kung ano yung mayroon ka. Okay? Hindi pwedeng wala kang ma-share. Okay? Kasi mayroon ka nga eh. Naintindihan po natin? Kung wala kang ma-share. Pero ito po, teaching, nabanggit po natin yan, and then sharing in the Lord's Supper, dito na yung nagkaroon ng end. So, ibig sabihin, yung fellowship, sharing in the Lord's Supper, iisa po yan. Gets po natin, ano? Ito po yung ating i-discuss ngayon. So, nakita po natin dito, mga minamahal na kapatid, na ito po yung kailangan maintindihan po natin na kapag hindi po natin ginawa ito tatlong bagay na to, yung teaching, apostles' teaching, which is Word of God, and yung tinatawag po nating fellowship, and then yung tinatawag po nating prayer. Gusto ko pong liwanagin din na kapag mayroon pong tinatawag na fellowship, sa Biblia, mayroong laging worship. Okay? Kapag mayroong fellowship na nangyari sa mga believers, mayroong worship. Hindi pwedeng walang worship. So, ang nangyayari kapag may fellowship, mayroong tinatawag na communion, mayroong worship. Mamaya makikita po natin. So, dyan po yung ating focus. So, ibig sabihin, mga kapatid, ganito po. Ibig sabihin po nun, ganito. Kapag hindi mo ginawa bilang isang tagasunod ni Jesus, hindi na lang po believer, kasi pag believer, marami akong duda dyan, pero kapag follower, sigurado ako, amen? Marami pong mga taong believer sa panahong to. Pero yun po yung tinatawag po natin na modern Christian. Pag nagsimba, Sunday, okay lang, Kristiyano sila. Pero believer lang, hindi sila sumusunod sa Panginoon. Okay? Sabi mo sa iyong katabi, hindi ikaw yun, ha? Naniniwala ko, follower ka. Follower ka ni Jesus. Amen? Okay. So, eto po, tingnan niyo po. Ano kaya ang mangyayari sa buhay ko kapag hindi ako naging devoted sa salita ng Diyos? Mapapalapit kaya ako sa Diyos o mapapalayo? Okay, parang kukunti sumasagot. Ulitin ko ulit. Kasi ang sabi po dito, they devoted themselves to the apostles' teaching. Okay? O ngayon, ako naman, born again ako, Kristiyano ako, believer ako ni Lord Jesus, nagsisimba ako linggo-linggo. Pero, I am not devoted to the Word of God. Mapapalapit ako sa Diyos o mapapalayo? Galing.
Ang galing. So kailangan, ibig sabihin, yung sinasabi ng God Holy Spirit na salita niya, kapag ang isang Kristiyano, born again, nag-devote siya sa salita ng Diyos, mas lalo siyang napapalalim sa Diyos. Mas lalong lumalalim yung relasyon mo sa Diyos. Mas lalo mong nakikita. Dati, para bang hindi ang hirap mong parang maramdaman yung presensya ng Panginoon. Ang tagal mo ng Kristiyano, ang hirap mong maramdaman ng presensya ng Panginoon. Kasi, hindi ka devoted sa Word of God. Ayaw mong matuto at lumalim na makilala pa ng lubusan ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Okay? Pangalawa, puntahan natin yung pangalawa, fellowship. Kapag halimbawa, ako, born again ako, follower ako ni Lord Jesus. Pero once a month lang ako dumadalo sa church. Lalago ako sa Panginoon o hindi? Galing niyo sumagot. Palagpakan ninyo yung sarili. Kaya nga devoted. Yung ginamit po yung word na devoted, inilaan, itinalaga. Hindi na po pwedeng agawin ang buhay mo ng mundong ito, hello, ng mga walang kwentang bagay. Kundi dapat makita po sa atin yung sinasabi ng Bible, i-devote ko yung buhay ko at sarili ko sa salita ng Diyos. Okay? Pag ginawa ko yan, mapapalapit ako sa Panginoon, magiging close ako lalo. Napaka-importante po yung fellowship. Iyan po yung ating tututukan ngayon. And lalo na, sa susunod na pag-aaral natin, yung prayer. Tatlan nyo po yung word na devoted, itinalaga nila ang kanilang sarili. Okay? So, ibig sabihin, pag sinabing devoted, devoto ka. Parang ganon, no? Sa Tagalog. So, ibig sabihin, you commit your life. Ano man ang mangyari, anong maging sitwasyon ng iyong buhay, no? Hindi mo pwedeng pabayaan na i-devote ang buhay mo sa Word of God. Amen? So kapag nawala po itong word na devoted, hindi, Pastor, nagbabasa man ako ng salita ng Diyos eh. Pero minsan-minsan lang. Hindi devoted yon. Hindi ka lalalim. Hindi ka lalago. May kausap po. Hindi, Pastor, nagpipray naman ako eh. Okay? Lahat naman tao nagpipray. Pero kapag inalis mo yung devoted, hindi ka rin lalalim, hindi ka rin lalago. Napaka-importante yung word na devoted. Kaya nga po, sa buhay po natin, lahat ng pinagtutuunan natin ng pansin, doon natin tinalaga yung sarili natin, doon tayo lumalago. Tingnan nyo po, kapag puro trabaho ang gawin mo, i-devote mo yung buhay mo sa trabaho, yayaman ka. Pero darami ang sakit mo. Ikaw, usap po ako. Kasi puro trabaho, yayaman ka naman talaga eh. Kasi naka-devote ka dun eh. Kung saan ka naka-devote, uunlad ka. Pero hindi ibig sabihin na pinagpala ka o makikinabang ka. Amen? Kasi sabi na Apostol Pablo, lahat ay, malaya mong gawin. Pero hindi lahat beneficial. Hello? Hindi lahat beneficial. Malaya ka kung ano yung gusto mong gawin, kung ano yung makapagbibigay sa'yo, sa tingin mo makapagbibigay sa'yo ng kasiyahan, kagalakan. Oo. Di ba? Pero hindi lahat makakatulong sa'yo. Hindi lahat makapakinabang sa'yo. Yung iba o karamihan dyan, dudulutan ka ng dudulutan ka ng sakit, pighati, ng sakit sa kalooban, ng problema. Okay? So, balikan po natin. They join with the other believers and devoted themselves to the apostle teaching and fellowship. Sige po, tingnan po natin tong verse na to. Ang sabi po dito, 1 Corinthians chapter 12 verse 13. Tingnan po natin. 1 Corinthians chapter 12 verse 13. Ito po sabi po dito. 1 Corinthians chapter 12 verse 13.
1 Corinthians 12:13. Some of us are Jews, some are Gentiles, some are slaves, and some are free. So iba't ibang kalagayan na po ng tao, estado po ng tao. Pero tignan niyo po, but we have all been baptized into Christ's body by one Spirit. And we have all received the same Spirit. Okay. So, ito po ang ibig sabihin po niyan. Okay? Ikaw at ako, nung tinanggap mo ang Panginoong Jesus, binautismuhan ka at ako ng banal na Espiritu Santo upang ilagay ka at ako sa iisang katawan ni Kristo. Sabihin nga natin, iisa. Iisang katawan ni Kristo. Okay? Ganun po yung ginawa ng Holy Spirit. Okay? Inilagay ka ng Holy Spirit sa pamamagitan ng bautismo. Pag sinabing bautismo, inilubog. No? Immerse. Inimmerse ka ng Holy Spirit upang ikaw ay ilagay sa iisang katawan ni Kristo. Okay? So, ibig sabihin po nun, talagang ang gusto talaga ng God Holy Spirit ay fellowship. Ayaw niya na ikaw ay hindi makasama o mapabilang sa katawan ni Kristo. Hello? Okay? Nag-gets po natin yon. Ang Holy Spirit po talaga, ang kanyang ministry ay fellowship. Fellowship. Ang kanyang ministry. So dito po, isa pang verse, bibigyan ko po kayo ng 2 Corinthians chapter 12. Saglit. 2 Corinthians chapter 13. Verse 13. 2 Corinthians chapter 13, verse 13. Gusto ko lang ipakita po sa inyo na kung bakit nung sila po ay nabautismuhan ng Holy Spirit, itong mga alagad na to, sabi po ng Bible, they devoted themselves to the teaching of the apostles and the fellowship, and yun pong tinatawag nating Lord's Supper. No? So, ito po, tignan niyo po ha. May the grace of our Lord Jesus Christ, sabihin natin grace. Kanino po naka-address? Aliwanag. And the love of God, sabihin natin love. Kanino naka-address? Sino pong tinutukoy? God the Father. Nagigets? And, tingnan niyo po, the fellowship of the Holy Spirit. Sabihin natin fellowship. Kanino naka-address? So, nakita niyo po, yung love, naka-address kay Lord Jesus. Yung grace, naka-address kay Lord Jesus. Yung love, naka-address sa God the Father. Yung fellowship, naka-address sa ministry ng Holy Spirit. Hello? Kaya even po yung binasa po natin na lahat tayo binautismuhan ng Espiritu Santo upang ilagay niya tayo sa iisang katawan ni Kristo. Kailangan ma-enjoy natin yung fellowship. Hello? Kasi andyan po, andyan ang pag-ibig ng Diyos. Andyan yung love ng Panginoong Jesus. Andiyan yung fellowship ng Holy Spirit. Gets po natin? Kaya makikita po natin dito mga minamahal na kapatid, napaka-importante po yung fellowship. Okay? Bibigyan ko po kayo ng 3 bagay kung bakit napaka-importante ang fellowship. At ito ay hindi mo dapat
na ipagwalang bahala sa buhay mo habang ikaw ay nabubuhay, kung ikaw ay Kristiyano, kung ikaw ay tagasunod ni Jesus, kung ikaw ay sinasabi mong born again ka, anak ka na ng Diyos, ligtas ka na, kailangan hindi mo pwedeng pabayaan ang pagdalo sa fellowship o gawain ng mga anak ng Diyos. Dahil ito po ay hindi ordinaryo, na ito hindi po ito gawa ng tao. Ang may akda po mismo nito ay ang banal na Espiritu Santo, na kung siya'y kinikilala mo na Diyos at siya'y naranasan mo, kailangan sundin mo. Amen? Kailangan ipamuhay mo. Okay? Yung fellowship, unang-una, kapag ito ang naging puso at naging buhay mo, unang-una, binibigyan mo ng halaga ang katawan ni Kristo. Lahat ng ginawa ni Jesus sa buhay mo, binibigyan mo ng halaga. Ang pagdalo o pagbibigay importansya sa fellowship o gawain o pagtitipon-tipon. Alam niyo po sa Tagalog, tignan niyo po sa Tagalog po nito, sa verse 42, ang sabi po dito, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Ito po, pangalawa, magsama-sama bilang magkapatid o magkakapatid. Sabi nga natin, magsama-sama. Ito po, magsama-sama. Nagsasama-sama tayo. Inilaan nila. Okay? Kaya makita nyo po, inilalaan nila. Mayroon tayong mga pagsasama-sama. Kailan? Sa Sunday. Ilaan mo yung buhay mo doon. I-devote mo yon. Dahil nga ang Holy Spirit, binautismuhan ka para ilagay ka sa iisang katawan. Purihin po ang Panginoon, So, una, sabi natin, napakahalaga ito. Bakit? Kasi nga, binibigyan mo ng halaga ang katawan ni Kristo. You give value to the body of our Lord Jesus Christ. Dito mo ine-express yung pagmamahal mo una sa Diyos, ine-express mo yung pagmamahal mo sa iyong kapwa. Hello? Matthew 26:30. Matthew chapter 26 verse 30. Kaya nga po kapag sinabi po natin, ito po yung sinasabi ko kanina, na kapag sinabi nating fellowship, may worship. May worship. Kapag sinabi nating fellowship, mayroon pong communion, sharing something in common kasi yung communion Okay? At ginawa po yun ng ating Panginoon, kaya tignan niyo po, si Lord, pagka tayo po yung nagka-communion, anong po sabi ni Lord? This is my body. Ito ang aking katawan na inihahandog ko sa inyo, na sinishare ko sa inyo. Communion. Sharing something you have in common. Okay? Naintindihan niyo po? Okay? Ito po, simulan mo nga sa verse, kuya? Itaas mo, sa verse 29. Okay. Mark my words, I will not drink wine. Ito yung nagkukommunyon ng ating Panginoong Yesus ng kanyang mga alagad. Sabi ni Lord, mark my words, I will not drink wine again until the day I drink it new with you in my Father's kingdom. Next verse. After nila mag-communion, they sang a hymn, which is worship. Umawit sila ng hymno, nag-worship sila. Amen? And went out to Mount of Olives. Kaya yung, sabi ng Bible, they devoted themselves sa fellowship, and then yun nga, breaking of the bread, communion, and then sa communion mayroong worship. Okay? Amen? Okay. So, nakita po natin, pangalawa, ang fellowship, dito kasi natin nai-express yung tinatawag nating, sineselebrate din po natin yung pagkakaiba ng bawat isa sa atin. Magkakapareho po ba tayo? Hindi. Ang atin lang po talagang pinagkakaisahan at pinag-iisahan ay si Kristo. Okay? Tignan niyo po ito. Bigyan ko pa kayo ng isang verse. Ephesians chapter 4, verse 1. Tignan niyo po Tignan niyo po. Ito po ang gawa ng banal na Espiritu Santo. Okay? Therefore, as a prisoner for serving the Lord, beg you to lead a life worthy of your calling, for you have been called by God. Sino tumawag sa atin? Si God. Sabi mo sa akin katabi, tinawag ka ni Lord.
Okay. Mamuhay ka ayon sa pagkatawag sa'yo. Okay? Tinawag ka ng Diyos na maging banal. Mamuhay ka bilang banal. Tinawag ka ng Diyos para gawing matuwid, mamuhay ka bilang matuwid. Amen? Okay, siya yan sinasabi. Next verse. Next. Ang sabi po dito, be humble and gentle. Yan po yung sinasawag. Yan po yung tinatawag. Yan ang pagkatawag sa ni Lord. Okay, maging gentle, maging humble, be patient, each other, making allowance for others' faults because of your love. Next verse. Next. Tuloy-tuloy po tayo. Always keep yourselves united in... Tignan niyo po. Tignan niyo po. Yung ating pagkakaroon ng fellowship ay pinapatunayan niya na tayo ay mayroong pagkakaisa. Hello? Na ikaw ay kaisa ng Diyos at ikaw ay kaisa sa katawan ni Kristo. Kaya tignan niyo po, minsan kapag hindi natin vinalue yung fellowship o pagsasama-sama, parang tingin mo, iba ka sa kanila. Pero kapag ikaw ay talagang vinalue mo yung fellowship, ano yung nangyayari? Lumalalim at nagiging close tayo bilang magkakapatid kay Kristo. At higit sa lahat, lumalalim at nagiging close tayo sa ating Diyos. Amen? Okay. So, ito po, ang Holy Spirit pa rin ang may ganap po nito eh. Always keep yourselves united in the Holy Spirit and bind yourselves together with, bind yourselves together with peace. O, tignan niyo po ito ha. Next verse. Ito, kailangan makita niyo po ito. We are all one. Oh, di po ba? One body. Fellowship yan. Kaya maganda yung fellowship kasi one body lang po tayo. Ano pa? We have the same, balik. We have the same spirit and we have all been called to the same glorious future. Okay? Next. There is only one body, one Lord, one faith, one baptism. Next. And there is only one, and who is over us all, and in us all, and living through us all. Amen. Gusto ko pong sabihin po sa inyo, yan ang dahilan kung bakit ang Holy Spirit ay gusto niya na mag-devoted po tayo sa fellowship. Because we have one Lord, one body, one baptism, one faith, one Holy Spirit, one God. Sabi mo sa iyong katabi, hindi mo pwedeng ihiwala yung sarili mo. Pahalagaan mo ang fellowship. Amen. Amen. Nagulat po ako dun kasi binanggit po yung fellowship at pagbanggit sa fellowship, binanggit po doon yung tinatawag po nating breaking of the bread, which is pinipertain po nun yung communion. Makinig kayo sa akin. Pwede kang mag-worship na mag-isa, pwede o hindi? Pwede kang mag-pray na mag-isa, pwede o hindi? Pwede. Pagdating sa communion, pwede kang mag-communion na mag-isa? Fellowship. Hindi ka pwedeng mag-communion. Halimbawa ako, communion. Mag-communion na ako. Inumin ko yung, kainin ko yung, mag-isa lang akong mag-communion. Hello? Nakita niyo ba yan? Yung fellowship, balikan nga natin, Acts chapter 2, verse 42. They devoted themselves, sabi dito, Acts chapter 2, verse 42. Hindi ka pwedeng mag-isa na gawin yung communion. Amen? Ginagawa po natin ang communion. Kaya nga ito po, fellowship, sharing in the Lord's Supper. Binanggit po yung word na fellowship, pero ang binigyan niya ng tuon ay yung sharing in the Lord's Supper. Kasi hindi ka pwedeng mag-communion na mag-isa. Pwede kang manalangin, mag-worship na mag-isa. Pwede kang mag-evangelize na mag-isa. Pero yung mag-communion, hindi ka pwedeng mag-communion na mag-isa.
Hello? You need other, I need other, mga kapwa ko lingkod, anak ng Diyos, upang maisagawa ang communion, which is fellowship. Fellowship. Praise the Lord. Okay? Dito po, makikita po natin yung pangatlo, kailangan mong i-value ang fellowship kasi ito po, naniniwala ako personally, kung hindi po tayo hypocrites o hipokrito, naniniwala ako na yung fellowship na mayroon tayo sa Diyos, ito yung sobrang nai-enjoy mo talaga sa buong buhay mo. Sino po sa inyo na parang kapag di ka nakadalo ng gawain ng Panginoon, na kapag nakadalo sa fellowship, ang lungkot mo? O hindi naman sobrang lungkot, pero nakakaramdam ka ng lungkot. Kasi nga po, yung pagdalo natin sa isa't isa, nagsasama-sama tayo, we enjoy each other. We enjoy the presence of God. Bumababa yung presensya ng Panginoon. At kapag ikaw ay nag-i-enjoy, inspired ka, lumalakas ka, amen? Mas lalo kang nagkakaroon ng inspirasyon na gawin, ang pinapagawa po ng Panginoon. Amen? So, yun po, mga minamahal na kapatid, sa pagkakataong ito, huwag po nating hayaan na hindi tayo makapag-devote sa ating sarili, sa ating buhay, sa fellowship. Okay? Kaya nga po, ako po, lagi ko naman po sinasabi, kapag reasonable po naman, wala po akong problema dyan. Okay? Wala po tayong problema kapag di tayo nakadalo. Pero again, ito na lang po yung lagi nyo pong tatandaan. Pagdating po sa tinatawag na fellowship, alalahanin nyo po ang sinabi po ng Holy Spirit po dyan, devote. Amen? Devote. Italaga mo yung sarili mo. Pag fellowship ang pinag-uusapan o gawain ng Panginoon, pagtitipon, pagsama-sama, kung mayroon kang hindi naman importanteng pupuntahan, sana naman, kapag sinabing devote, hindi ka pwede nang magdahilan. Maliban lang talaga kung importante, wala tayong problema. Hello? Pero yung ipagpapalit mo ito, yung fellowship, ipagpapalit mo sa pamamasyal sa mall, hindi na ho devoted yun. Okay, kung halimbawa, emergency, wala po tayong problema doon. Yung kapag sinabi, araw ng linggo, may fellowship, may gawain ng Panginoon. Hindi, naantok pa ako, tinatamad ako eh. Lagi mong tatandaan, devote. Nakatalaga ka na. Kapag naranasan mo ang kapangyarihan ng Holy Spirit, ang Holy Spirit na nanahan sa'yo, mahal na mahal mo ang Panginoon, naintindihan mo lahat ng hirap at sakripisyo ng Panginoon sa'yo, lahat ng kanyang ginawa, talagang makikita mo, i-devote mo yung sarili mo sa buhay mo, yung buhay mo sa fellowship. Alam niyo po, ang Diyos, hindi po niya sasabihin o gagamitin yung word na devote sa fellowship kung wala siyang ibibigay at wala siyang inilaan sa'yo. Hello? Grabe ka naman, Lord, fellowship, pero ang ginamit mo, devote. Italaga. Isasabihin naman ni Lord, siyempre anak, hindi naman ako magsasabi, hindi ko naman gagamitin yung word na devote yourselves to fellowship kung wala akong ibibigay at ipaparanas sa iyo. Amen? Hallelujah. Kaya mga minamahal kong kapatid, powerful, grabe po yun. Kaya makikita niyo po ang mga lingkod ng Diyos, yung mga anak ng Diyos, nung mga time na yon, yung Book of Acts, ang alive, ang sisiglan nila. Okay? Alam niyo po yung impact ng fellowship nila? Kung titignan niyo po, hindi nila itinuturing na yung kanilang mga ari-arian, hindi nila itinuturing na kanila. Common yun. Pag may ari nilang lahat. Kaya nga ginagawa po nila, binebenta nila yung kanilang mga ari-arian para kung ano yung kulang at nangangailangan na kapatid, binibigay. Ganon katindi yung fellowship. Pero hindi lang sila doon nakatingin sa word na fellowship. Nakatingin sila sa sinabi ng Holy Spirit, devote yourselves. Devote yourselves. Italaga ninyo ang inyong sarili. Amen? Lahat po tayo magsitayo, mga kapatid. Purihin po natin ang Panginoon. Italaga mo ang buhay mo sa fellowship. Amen? Hindi po ako may sabi niyan, ang Holy Spirit. Huwag mong pababayaan na maagaw ito
ng sino man. Ano po? Huwag mong pababayaan na ikaw ay mahadlangan ng kaaway. Okay? Pero kung kayo naman po nakakaalam niyan eh. Kayo po ang nakakaalam niyan, alam po ng Holy Spirit niyan, kinakausap po kayo. Kapag ito po ay alam niyo namang, Lord, hindi talaga pwedeng makadalo, pero alam mo yung puso ko, gustong-gusto ko po. Naiintindihan po yun ng Holy Spirit. Pero tulad po ng sinabi ko, eto nga, papuri sa Diyos. May mga kapatid po dito na may galing pang trabaho. Di po ba? May mga kapatid na maaring puyat ka, pagod ka, may ginawa ka kagabi na talagang pero makita mo po yun, andi dito ka. Andi dito ka. Ito doon pa lang, makikita mo, naniniwala ko, hindi sayang. Dahil ang Holy Spirit, sigurado, ibe-bless ka. Ang Holy Spirit pa naman, pag pinag-usapan po natin ang God Holy Spirit, ay sabi ng Panginoong Jesus, na sa mga humihingi sa Kanya, sa mga humihingi sa God Holy Spirit, ibibigay ng Ama without limit. Mag-overflow talaga. Ang Holy Spirit, pag naranasan mo, hindi yung hanggang kalahati lang ng katawan mo ang mapuno. Ang Holy Spirit, pag naranasan mo o nagparanas without limit, mag-uumapaw talaga sa buhay mo. At naniniwala ako, pag nag-umapaw sa buhay mo, sigurado, makinig po kayo sa akin, damay pati pamilya mo. Damay pati pamilya mo. Kaya sa oras na ito mga kapatid, let's worship again. Purihin natin ulit ang Panginoon, sambahin natin ang ating Diyos. At tayo po'y mananalangin. Naniniwala po ako sa oras na ito, ang ating Panginoong Hesus ay nandito sa ating kalagitnaan. At alam niyo po, wala siyang ibang importante na pwedeng ibigay sa iyo, kundi ang banal na Espiritu Santo. Kausapin mo, awitan mo ang Panginoon, kapatid. Ang maranasan mo at matanggap mo ang mayakap ka ng Diyos, satisfied na yon, kapatid. Hindi ka pwedeng gibain ng anumang pagsubok. Hindi ka pwedeng galawin ng dyablo. Magtatagumpay ka sa lahat ng iyong gagawin. Maranasan mo lang ang Holy Spirit. Drawing me closer to you, I feel your power and you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. Sa kinatatayuan mo ngayon, pwede mo siyang maranasan. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Sino po sa inyo ang naniniwala na nandito ang Panginoon? Meron po ba sa inyong naniniwala nandito ang Panginoong Jesus? Just be sensitive, mga kapatid. Ako po ay hindi ko po may paliwanag, kumbinsidong kumbinsido, andi dito ang Panginoong Jesus.
at sa pagtayo ng Panginoon sa ating kalagitnaan ngayon. Sa tingin niyo po, ano yung gusto niyang ibigay sa inyo o sa atin? Maaring mayroon kang hinihingi na anumang bagay, pero sa tingin ko, hindi yun ang gustong ibigay ni Lord sa'yo. Maaring mayroon kang concern, pero sa tingin ko, hindi yun ang gustong ibigay sa'yo ng Panginoon. Pakinggan mo ito habang nakapikit ang iyong mata. Gusto kong basahin at ipaalam sa inyo kung ano yung gustong ibigay ng Panginoong Jesus habang siya'y nakatayo sa ating kalagitnaan, nakatayo sa iyong harapan. Samantalang ikaw ay nagpapakumbaba at ako, samantalang ikaw ay nagnanais na makaranas ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang himala. Ito po ang sabi pa ko ng Panginoon sa kanyang salita sa John chapter 20 verse 21. John chapter 20 verse 21, muling sinabi ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinusugo ako ng Ama, sinusugo ko rin kayo. At ang ating Panginoong Jesus ay nakatayo sa kanilang kalagitnaan at sinabi ng Panginoon, verse 22, pagkatapos sila'y hiningian niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kapatid, sa oras na ito, ang gustong ibigay sa iyo ng Panginoong Jesus ay ang Holy Spirit. At kung ito'y gusto mo at nais mo, mararanasan mo siya. Mararanasan mo siya. At kapag naranasan mo ang Holy Spirit, yung isa na kahilingan mo at napakarami mong kahilingan, tutugunin, aayusin, pag-aagandahin, pag-aagalingin. Ito ang nais na ibigay, ito ang nais na iparanas sa iyo ng ating Panginoong Jesus. Kaya kung gusto mo itong maranasan, gusto mo itong matanggap, para sa iyo. Paglabas mo sa ating bahay-sambahan, makakaranas ka ng isang buhay na hindi mo pa naranasan. At mas lalong magle-level up ang iyong buhay. Come on, let's worship the Lord. Hallelujah. Sa oras na ito, magmi-minister ang Panginoong Jesus at kanyang ibibigay, ipaparanas ang banal na Espiritu Santo. Naghahanap siya ng mga bukas na puso na tatanggap ng hininga ng ating Panginoon. Kung bukas ang puso mo, hihingaan ng Panginoong Jesus at sasabihin niya, tanggapin mo ang Espiritu Santo. Mayroon bang magbubukas ng kanyang puso? At sa oras ng iyong kinalalagyan, sa oras na iyong kinatatayuan o lugar na iyong kinakatayuan, nararanasan mo na dahil binuksan mo ang puso mo. Mararanasan mo na. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, bukas ang puso ko. Tatanggapin ko ang iyong ibibigay na Holy Spirit. Let's worship the Lord. Hayaan mong mapuno ka. Hayaan mong dumaloy, lagyan ng Panginoong Jesus ng Holy Spirit ang puso mo. Siya lang ang kailangan mo. Hindi po pera, hindi kasikatan. Ang Diyos ang kailangan natin. Honor the Holy Spirit. Says the Lord, honor and receive the Holy Spirit. Come on. Huwag mong pansinin yung katabi mo, kapatid. Alalahanin mo si Jesus na katayo sa iyong harapan, na sinasabi niya, tanggapin mo anak, ang Holy Spirit, bibigyan kita, pag-uumapawin kita. I'm reaching for your... Come on, let's worship. Ibuka mo yung labi mo. At habang tinatanggap mo ang Holy Spirit,
ka at lalabas ka ng punong-puno ng banal na Espiritu Santo. Magiging sapat at higit pa na iyong tataglayin habang ikaw ay nabubuhay. Magkakaroon ka ng tapang at lakas ng loob. Anuman ang pwede mong danasin at harapin sa buhay, anuman ang sabihin sa iyo ng tao, hindi mo iindain. Siraan ka man, lapastanganin ka man, dayain ka man, kutsain ka man, laitin ka man. Dahil nasa iyo ang banal na Espiritu Santo, magtatagumpay ka. Sige, tanggapin mo ang binibigay ng Panginoon. Tanggapin mo ang hininga ng Panginoong Hesus. Tanggapin mo ang hininga ng Holy Spirit. Lagi mong tatandaan, kapatid, ikaw at ang Panginoon lang. Malulugi ka kapag hindi ka nag-focus kay Lord. Focus mo lang yung buhay mo kay Kristo. Nakatayo siya sa iyong harapan. Gusto niyang hingaan ka ng banal na Espiritu. Buksan mo ang puso mo. Kami na mga lingkod ng Diyos, ang aming trabaho, ilapit kayo sa Panginoon, sa Kanyang grasya at biyaya. Kami rin ay nangangailangan, kaya binubuksan din namin ang aming mga puso lagi. Lahat tayo magkakapareho, kapatid, na nangangailangan ng Holy Spirit. Wala po sa title. Sa gawaing ito, hinahayaan lang natin na ang Diyos ay kumilos. Dahil alam mo na siya lang ang higit nating kailangan. Ang maranasan mo ay higit na dakila sa lahat ng buhay na mayroon ka. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit. Dumadaloy ang kapayapaan sa buhay mo. Dumadaloy ang kagalakan sa buhay mo. Dumadaloy ang kapayapaan sa buhay mo. Dumadaloy ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Dumadaloy, nagmamanifest, nagbubunga na sa buhay mo ang Holy Spirit. Nagbubunga na ang self-control, nandiyan na. May bunga na pasensya. Ang Holy Spirit ay nagbibigay na rin ng mga regalo sa buhay mo, kapatid. Tanggapin mo. Tanggapin mo ang regalo ng word of knowledge. Magkakaroon ka ng pambihirang kaalaman at karunungan. Word of wisdom. Magkakaroon ka ng kaloob na gumawa ng himala. Magkakaroon ka ng kaloob ng Holy Spirit na mag-prophesy, mangaral ng salita ng Diyos. Tinanggap mo na, kapatid, ang kaloob ng Holy Spirit na healing o magpagaling ng may sakit at ng may mga karamdaman, magpalayas ng mga demonyo sa mga taong sinasapian. Natanggap mo na, kapatid, ang regalo ng Holy Spirit na mag-speaking in tongues at magkaroon ng interpretation of tongues. Manampalataya ka, tinanggap mo na ang regalo ng Holy Spirit na discernment. Ang buhay mo ay kakaiba na at isang supernatural na buhay na hindi pwedeng gapihin, daigin, hindi na pwedeng talunin ng kaaway. Dahil ang hininga ng Diyos ay naranasan mo sa iyong buhay. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami dahil minsan pa pinalakas mo, pinatatag ang bawat isa. Nilukuban, ibinigay ang banal na Espiritu Santo. Panginoon, araw-araw, kailangan po naming matanggap ang Holy Spirit tumaloy sa aming buhay. Kaya Lord, sa bawat kapatid na nandito, kakaiba ang kanilang buhay. Makakaranas sila ng mga bagong bagay.
Dumarating ang mga pagpapala at rumaragas ang pagpapala. Hindi ni sila magiging magagalitin, sumpungin, bugnutin. Lulubayan na sila ng dyablo dahil ang dyablo'y matatakot na ng mas matinding takot sa kanilang mga buhay dahil ang nagniningning at alab at apoy ng Espiritu Santo ay pumapaligid sa bawat kapatid na nandito. Hindi na sila patuloy, Panginoon, na laging nangihina ang loob, patuloy nang lalakas. Patuloy nang magkakaroon ng kapangyarihan at makakakita ng mga himala. Makakagawa ng mga himala at dakilang bagay sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Sa iyo ang karangalan, sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang pasasalamat. Pagpalain niyo po at tanggapin, mga kapatid, ang anointing ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. In Jesus' name, amen and amen and amen and amen. Sige po, for the last time, kaawitin po natin ulit. Nakatayo at muli sa ating pagtatapos sa awit po muli tayo na victory song. At habang po inaawit natin, maaari po ba nating yakapin po natin ang ating mga kapatid, express natin yung love ng Panginoon sa bawat isa, babae sa babae, lalaki